Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang ang opinion ni Alan Cayetano? Isa lang naman ako Ang opinion ni Joel Villanueva. Ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Wala namang masama dun So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst Ang ibig sabihin ng analyst, provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao Ganon din po, ilan beses kami binugbog dito nung iba, na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismissed. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment ni CJ Corona, but aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa
politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Yusek Cardema, I'll take it away. Excuse ha, sa hindi po nakapagsalita doon mamaya sa isa pang venue. No. Mabilis lang po na mensahe mula sa inyong Duterte Youth Party List. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino sa buong mundo para maging boses ninyo sa Kongreso at nararapat lamang na magsalita ang inyong Duterte Youth Party List. Magandang umaga po sa para lahat. ang boses ng mga OFWs, mga pulis at sundalo na ginawang number 1 ng Duterte Youth Party List ay marinig ninyo ngayong araw na ito. Sinusuportahan natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil alam ninyo, ang mga abogado nga sa buong bansa, ang mga law students nga sa buong bansa, ilang beses inuulit-ulit sa kanila na napakahalaga ng pagdedesisyon ng Korte Suprema lagi. Napakahalaga na itinataguyod ang konstitusyon, ang saligang batas ng bansa. Kaya kami ay nagtataka, bakit merong mga abogado na nagsasabi, kina-question yung Korte Suprema. Sila ay officer of the court. Sila ay officer ng Korte Suprema. Sa kayo nakakita ng mga abogado na kina-question ang desisyon ng Korte Suprema, sila ay officer of the court, of the Supreme Court. Ang masabi natin, ngayong araw na ito, makita ninyo ang ating mga kasama dito, magkakaso sila sa mga bumabanat sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema na lamang ang huling bastion of democracy sa bansang ito. Pag yun ay kinwestiyon mo pa, anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Kaya lahat dapat ng nabanat sa Korte Suprema ay kasuhan. Yung ginawa ng Korte Suprema ay hindi political yan. Makita ninyo yung appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila sa pagsuporta na ang ginawa ng Kongreso ay unconstitutional. Ibig sabihin, unconstitutional talaga yon. At alam niya, huli na lang, masabi ko sa mga bumabanat sa Korte Suprema na sinasabi unconstitutional yon. Bakit yung Duterte Youth Party List, nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Marcos at ayaw tanggapin ang opisina ng gobyerno, wala naman kaming narinig sa inyo na nagsabi kayo na unconstitutional yung hindi pagtanggap ng opisina ng gobyerno. Kung hindi kayo magko-comment doon sa impeachment complaint ng Duterte Youth laban kay Marcos at dito lang kayo nagko-comment sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na talagang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yun, ibig sabihin, yung mga nagko-comment na yan ay bias lamang at ayaw lamang kay Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa inyo, ang susunod na Pangulo ng bansa ay si Sara Duterte. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema. Okay, sunod nating pakinggan para tayo po ay makakapag-usad sa ating activity ngayong araw ay si former Congressman at naging political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Congressman Jean Paras. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Dito po kami nagtipon-tipon para suportahan po natin ang Korte Suprema sa kanilang paninindigan para sa rule of law. Maraming nagbabatikos kasi alam natin na pamulitika lamang yan lahat. Ang Supreme Court ay ang pinakahuli na interpreter ng batas. Parati nilang sinasabi na ang Senado daw, ang Korte Suprema, bias. Wala po. Hinahikayat ko sa mga abogado na mga katulad ko na
Senado na pag-aralan niyong mabuti yung ruling ng Korte Suprema. Very clear po doon sa ruling ng Korte Suprema na talaga yung court impeachment ay walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay inupuan po nila, inupuan ng Kongreso. Sinabi mo na? Hindi, nakita nila sa Inupuan ng Secretary General at ito ay order ni Speaker Martin Romualdez. Sinusunod lamang ni Secretary General ang order at ang sabi ng Korte Suprema, yung first impeachment ay dapat may proseso, dapat yon. Nung pinirmahan na at ng endorsement ng isang congressman, dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yun sa batas, sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila binabago daw ng Korte Suprema ang mga president. Wala pong binago po noon dahil sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang